So, patunay na itong negosyo papakita ko sa inyo, pwede ko kahit sino mang tao. Ganun ho yun. Kumusta po kayo? Good morning! Good morning! Okay, meron po akong pabalita sa inyo. While I was driving and reading the newspaper kanina umaga, may nabasa ako doon, sabi daw, the Filipino business community, ito po ay nag-express ng kanilang pangamba na magkakaroon daw ng malawakang recession in the first quarter of next year by 2009. Ito po ay dahil sa epekto ng financial crisis na dinaranas ng bansang Amerika. Ang nakakalungkot po, hindi lang po sa bansang Pilipinas yung recession. It would become Asia-wide, buong Asia. So, nakakatakot sa iba, di ba? At katulad ni Ernest Salazana, isa lang high school graduate, definitely yung future na sinasabi, definitely baka hindi niya maranasan din. Kung wala itong kumpanyang papakita namin sa inyo. Kaya nga marami nagtatanong lalo na yung mga presently employed ngayon. Sino ba mga employed right now? Taas ang kamay. Okay. Sabi nila, meron ba kayang bukas na nag-aantay? What does the future holds? Meron ba? Kasi parang wala. By 2009, baka hindi happy ang New Year sa akin. Kasi nagsisimula na, lalo na kapag may nakikita nyo may sumasablay na sa pasweldo, delay ang maraming bagay, that only shows na naapektuhan yung company natin. Tama ba yun? Yes. Pero alam nyo, yung tanong na meron ba naghihintay na bagong umaga, sa Royal Ho, ang malakas na sagot namin dyan, meron. Sa kumpanyang papakita ko sa inyo at sa tulong ng Panginoon, posibleng mangyari ho yan. And I'm very confident to say that. Kung bakit ho, yun ang pag-uusapan natin. Okay? So ready na ba kayo? Yes! Okay, so again, before anything else, let me introduce myself. My name is Elmer S. Magundayaw. I'm a licensed nurse in California, USA. Katulad ninyo, naimbitahan lang dito ako. Wala akong kaalam-alam sa ganitong negosyo. It was against my will when I was presented in this kind of business. Pero dahil yung nag-invite sa akin, malapit sa puso ko. Kaya ako pinagbigyan. Pero naging tapat ako sa kanya, sabi ko sa kanya, sige, pakikigyan ko yung pinapakita mo, pero don't expect me na sasali ako agad-agad. In fact, ang gagawin ko, ito, pag-aaralan ko, hahanap ko ng butas. Okay? So, umuo naman yung nag-invite sa akin. Now, ang challenge ko, ganun din ang gawin nyo. Okay lang ba yun? Yes! Kapag ako yung nagsasalita, pag-aaralan nyo din. Hanapan nyo din ang butas. Then after the presentation, hindi kayo mag-decide. Kasi ganoon din ang sabi ko doon sa nag-invite sa akin. After that, kung nakita ko maganda, then I will say yes. Kung sa tingin ko hindi maganda, I would say no. Ganoon lang kasimple yun. Sa inyo po, is that fair enough? Patasubay ka nun? Yes! So, I would suggest, pag-aralan nyo lang, tingnan nyo lang ho. Tatlong bagay lang naman ipapakita ko sa inyo. Kumpanya, produkto, at kitaan. At din sa tatlong bagay na to, what will I expect? Siguro yung natatanungin nyo, no? Ano ba makikita ko pag nakinig ako sa iyo? Pag pinakita mo yung kumpanya, yung produkto, kita, tatlong bagay naman ang napapangako sa inyo. Okay? Ano yung tatlong bagay na yun? Number one, dito, you will have good health and great wealth. Magandang pangangatawan at magkakamal tayo ng maraming kayamanan. Gusto niyo ba nun? Yes! Okay, pag tinanong kayong gusto niyo nun, sabihin niyo, gusto ko nun. Gusto ko nun! Okay, gusto niyo ba nun? Gusto ko nun! Yan. So I'm sure we want this. What else? Ano pong papakita ko pa sa inyo? Habang ako'y nag-5%. Ito yung titignan nyo Number two, we will be able to achieve time and financial freedom. Gusto niyo ba yan? Yes! Ano sagot? Gusto ko nun. Yan, gusto ko nun. Okay? Pangatlo, you will have your own business. A traditional business, you can call your own. Sarili niyo negosyo na kayo may hawak. Sarili niyo negosyo. Gusto niyo ba nun? Gusto ko nun! Okay, so kung gusto niyo na yun, so ready na tayo. Yes! Okay, pag-usapan na ho natin ngayon. Let me start off with the company. Ang pangalan ng aming company is Royal Business Club. And this is our Royal Business Presentation. Katulad ng sinabi ko ho, ang nais ho ng kumpanya, una sa lahat, makuha yung mga pangarap natin sa buhay. Tulad na itong mga bagay na to. Specifically, ano ba yung mga gusto natin sa buhay? I'm sure yung mga ilalagay ko dito, ipapakita ko sa inyo, ito din yung gusto nyo. Okay? Tulad ng alin? Yan po. Bahay at lupa. Gusto nyo ba yan? Gusto ko yan!
Gusto ko niyan. Di ba? Anong bahay at lupa? Sabi nila, kung mangangarap daw kayo ng bahay at lupa, dapat yung taas-taasan nyo na. Di ba? Yung bahay na magandang lokasyon na gusto nyo. Hindi yung matatagpo na sa gilid-gilid lang ng riles. Di ba ganon? Dapat kung bahay, talagang nasa magandang location. Di ba? At least 5 million kaya. Pwede na ba yan? 5 million worth of house and lot. Kasi sabi nga nung ating tagapagpakilala kanina, sabi ng Creba, 97% ng Pilipino walang bahay. Either nakikitira lang or nangungupahan lang. Kaya asamin nyo magkaroon ng sarili nyong bahay at lupa. Yung hawak nyo yung titulo. Ganun ho. Okay? Ano pa? Kotse. Gusto nyo ba yan? Yes! Gusto nyo yan? Kasi ang pagkakaroon ng kotse ngayon, hindi na ho yan luxury, necessity na humay niya sa panahon natin. Di ba? Lalo na sa tindi ng pollution. Ang hirap naman magbiyahe ka na sasagapin mo lahat ng buong monoxide, carbon monoxide, di ba? Sa kabaan ng EDSA, na nagko-commute ka lang. Pero kung may sarili kang kotse at the aircon, di ba? Sarap, no? At hindi ka magdadalawang isip na isama ang buong pamilya mo kasi komportable sila nakasama mo. Di ba? Kasi ang ganda ng sasakyan mo. Hindi yung pag mainit sa labas, mainit din sa loob ng kotse. Di ba? Dapat maganda sasakyan. At sa Metro Manila, dapat at least 2. Para may pang-coding. May pang-harabas, may pang-formal. Dapat ganun ang mga pangarap natin sa sasakyan. Okay? Specific. Ano ba ho? Leisure. Maraming tao, may pera naman. Kaso walang panahon. Saan? Walang tinatawag na time freedom. Di ba? What do we mean by time freedom? Ito yung kung ano yung gusto mong bilhin, nabibilin mo. Tama? Yung po yung sinasabing time freedom. Hindi pagpupunta ka ng restaurant, ang tinitingnan mo, yung kanan lagi, hindi kaliwa. Kasi nasa kaliwa yung menu, di ba? Pero nasa kanan yung presyo. Minsan nung ako kuya nagtitipid, talagang tingin ko sa kanan. Oh. Itong kung ano yung pinakamura, yung tinuro ko, yan, gusto ko yan. Grabe, yung pala hot towel lang yung order ko. Hindi pala pagkain. Nung napunta naman ako sa mall, ang ganda-ganda nung polo na nakita ko. Nung tinanong ko sa sales lady kung magkano, mahigit 2,000 presyo. Alam nyo, ang ganda pa ng forma ko nung una. Kasi nagtatrabaho ko before sa Selecta as a key account manager. Alam nyo, nagdahilan na lang ako. Sabi ko, wala ba kayong violet neto? Para lang hindi ko ako mapahiya. Diba? Pero yung tinatawag na leisure, ito yung talagang meron kang panahon, meron kang time of relaxation. Diba? Masarap pa yung, let's say, during weekends, punta ka ng Hong Kong, doon ka lang magkakape. Diba? Pag mainit, punta ka ng Switzerland. Yan ang leisure, diba? Ganon. Kasi maraming tao talaga, maganda na rin, may pera pero walang time. Yung iba naman talaga, maraming time, wala namang pera. Diba? Ang nakakalungkot, wala nang pera, wala pang time. Diba? Sabog na sabog sa trabaho. 8 to 8 ang trabaho niya. Talagang, 5 to 8 ba yun? Tama, 8 to 5. 8 to 5 ang trabaho. May iba, 8 to 8 talaga eh. Talagang 12 hours, no? Pero pagdating ng pay slip, wala. Skip lang, walang pay. Ganon. So, asamin natin magkaroon po niyan. Ano pa? Travel. Alam nyo, napakaikli ng buhay ng tao. Naniniwala kayo doon? Yes. Maikli. Ano ba pinakamatagal na pwede natin ibuhay sa mundo? 100 taon. Di ba? Kaya dapat we should find time na at least maikot man lang, ma-enjoy natin ang kapaligiran natin. For example, sa Pilipinas, naikot nyo na ba yung buong Pilipinas? Sa 7,100 islands, nakailang islands na kayo? At ilang taon na kayo ngayon? Di ba? Unahin nyo na yung 100 islands, at least 100 kagad yun ang puntahan nyo. Sa Palawan, they have more than 1,000 islands when we went there. Yun ang sabi ng aming tour guide. Di ba? Kasi nakakalungkot talaga. Maraming tao na buhay at namatay sa mundo. Halos wala napuntahan. Ang napuntahan, opisina, bahay, opisina, bahay. Ang ganun lang. Hanggang sa nagkasakit, ospital. Kinalaunan, wala na, sementeryo. Tapos ang buhay. Di ba? So, importante, meron din tayong panahon para mag-travel. Para i-enjoy. Tama po ba yun? Gusto niyo ba nun? Yan. Eto, gusto niyo na ito? Maraming ipon? Yes! Yes, big savings.